Ang chismit natin ngayon ay continuation lamang ng ating chismit nung nakaraan tungkol kina Zeus at Europa. Ano na nga ba ang nangyari sa kanila? Sa kanilang union ay nagkaroon nga sila ng 3 anak na sina Minos, Radamanthus at Sarpedon. Nung nakabalik na itong si Zeus sa Mount Olympus ay nag-asawa si Europa ng isang mortal man na ang pangalan ay Asterius o Asterion. Itong si Asterius hindi siya katulad ng ibang kings na malupit. Dahil siya ay mapagmahal, protective. Kaya nga, kahit hindi sila nagkaanak ni Europa, ay inalagaan niya yung 3 boys ni na Europa at Zeus at itinuring niya na parang kanyang mga tunay na anak. Itong si Asterius, aware naman siya na darating yung panahon na tatanda siya at kakailanganin ng bagong king of Crete. Kaya naman kahit nung una ay medyo hesitant siya kasi hindi nga niya kadugo itong 3 ito, ay napaisip din siya na napangasawa ko na si Europa at anak niya din naman ito, kadugo niya itong mga to, o edi, sa kanila na lang ako mamimili ng future king of Crete. Ang ginawa niya ay hinayaan niyang maglaro ang mga bata. Para sa mga bata, laro lang iyon. Pero para kay Asterius, isa ito sa mga pamamaraan niya para ma-identify, ma-observe niya kung sino yung karapat-dapat sa 3 yun. Nag-set up siya ng strategic games at sina Minos, Radamanthus at Sarpedon ay mag-a-act as kings or warriors, kaya ang kanilang childhood ay puno ng adventures. Nung dumating na yung panahon na sila na ang mamumuno, ay tinawag na sila ni Asterius. Sabi niya, boys, come here. Sabihin na ninyo kung ano ang plataforma ninyo para sa mga tao dito sa Crete at sa island of Crete mismo. Unang nagsalita ay si Sarpedon. Sabi niya, kung ako ang gagawin ninyong king, sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa inyo ay may kaligtasan. So ang pinangako niya ay kaligtasan ng bawat Cretans na hindi sila mapapasok ng kahit sinong invaders. Pangalawa namang nagsalita ay si Radamanthus. Sabi ni Radamanthus, kapag naman ako ang iniluklok nyo as your king, ay sisiguraduhin ko na magkakaroon ng social justice ang bawat isa sa inyo. Magkakaroon ng ekwalidad dito sa Crete. Yung kay Minos naman, sabi niya, kapag ako ang ginawa ninyong king, ay i-honor ko ang lahat ng ating ancestors. Bukod sa pagbibigay ko ng dangal sa mga ancestors natin, ay palalawigin ko pa ang kasikatan, pagyayamanin ko palalo ang tradition and culture ng Crete. So nagpalakpakan yung mga tao. Sabi nila, aba kakaiba yan. Kaya naman naging king of Crete nga itong si Minos. Nung nag-start na siyang mamuno, dito na niya na-realize na, uy, hindi pala basta-basta. Hindi pala ito katulad ng childhood games namin na nag-a-act lang kami, nag-i-imagine as warriors and kings. Dahil dito na pumapasok ang realidad. May mga group of people na hindi niya mapasunod. Naging challenging para sa kanya ang pag-lead sa Crete. Pero kalaunan ay nag-flourish naman ang Crete. Naging mas mayaman at naging center ito ng business and trade. Itong si Minos, bago siya magdesisyon sa isang bagay, ay kinoconsult niya muna ang kanyang brother na si Radamanthus. Si Radamanthus ang naging wise advisor nitong si Minos. Samantala, kapag naman gusto niyang magkaroon ng adventure, ay tinatawag niya si Sarpedon. So kahit na naging king of Crete na itong si Minos, ay yung brotherhood nga nila ay very solid pa rin. Ang pagkakaroon ni Minos ng supportive brothers and supportive family members ay isa sa mga naging factors kung bakit nag-flourish ang Crete. Nung nasa rurok na ng wealth and fame itong Crete, ay naisipan ni Minos na, aba, parang nasa akin ang lahat, ano pa ang kulang? Naisip niya, babae. Naisip rin niya, pag nag-asawa siya, kailangan niyang mamili ng isang babae na lalong magpapalakas sa kanyang political and military alliance. May naririnig-rinig na siyang pangalan ng isang babae. At itong babaeng ito ay hindi lang basta-bastang babae dahil siya ay anak ni Helios, the god of the sun. So itong si King Minos nagbigay ng effort, pinuntahan niya yung babae. At nung nakita niya ang babae, sabi niya, eto na ang babaeng gusto kong pakasalan. At hindi nga nagtagal ang kanilang ligawan, ikinasal na sila. Ang kanilang kasal ay bonggang kasal. Sa kanilang union naman ay nagkaroon sila ng 3 anak. Sa ibang versions ay 5. Kasama na doon sina Ariadne, Androgeus at Phaedra. So yung pagsasama nilang mag-asawa ay naging mas masaya dahil nga nagkaroon na sila ng mga supling. Hanggang sa isang araw, natuklasan na itong si King Minos na talamak na ang chismis tungkol sa kanya na siya nga ay hindi anak ni Zeus. So sabi niya, kailangan kong mapatunayan sa mga tao kasi marami na ang mga nagwe-welcome. Araw-araw ay dumarami yung mga nagiging against sa kanya. Nung time din na yun, ayaw na niyang bumaba sa kanyang pwesto at naging greedy na siya sa katungkulan. Gusto niya ng more powers, more control, more. Ganun. So, kailangan niyang gawan ng paraan. Dahil nga sila ay malapit sa karagatan, ang una niyang naisip na hingan ng tulong ay itong si Poseidon.
the god of the sea. So pinuntahan niya itong si Poseidon. Sabi niya, Poseidon, please, tulungan mo ako kasi ang mga tao ay ayaw maniwala sa akin na anak nga ako ni Zeus. Magbigay ka lang ng kahit anong senyales para malaman ng tao na may connection talaga ako sa mga Diyos. Ganyan. Pumayag naman itong si Poseidon. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng magnificent white bull na katulad ng bull na ginamit na pang transform ng tatay mo para makuha ang nanay mong si Europa, pero ang ibibigay ko sa iyong bull ay mas maganda pa roon. Sabi nitong si Poseidon, King Minos, lilinawin ko lang sa'yo. Iyang magnificent white bull na iyan ay gagamitin mo lang para mapaniwala mo ang mga tao na may connection ka nga sa gods. Ang gagawin mo talaga sa bull na yan, after mong magpakitang gilas sa mga tao, ay isa-sacrifice mo rin sa mga gods and goddesses. Sabi ni King Minos, no problem, Poseidon. Kaya naman nung itinakdang araw na, tinawag niya lahat ng Cretans. Sabi niya, tara doon sa karagatan. Ipakikita ko sa inyo na hindi ako nagsisinungaling sa inyo, na may connection talaga ako sa mga gods and goddesses. At biglang nag-occur ang malaking-malaking wave doon sa karagatan. At mula doon sa malaking wave na iyon, ay nag-occur ang isang magnificent white bull. So dito na na-convince ang mga tao na, okay, dapat nga talaga siyang maging King of Crete kasi siya ay may connection sa mga gods. Ngayon, naalala niya yung sinabi ni Poseidon na after ng pagpapakitang gilas na iyon, syogbakin yung white bull na iyon at isacrifice sa mga gods and goddesses. Pero nung akmang syogbakin na yung white bull, sabi niya, tap. Ako'y nakukyutan sa bull na yan. Pwede bang iba na lang ang bull na katayin ninyo? Marami tayong cattle dyan. Pumili kayo ng isa dyan, kahit yung pinaka-ordinary, yun na lang ang gawin yung ayuda sa mga tao. At yun nga ang ginawa ng kanyang servants. Imbes na yung magnificent white bull, ay nag-offer sila, nag-sacrifice sila ng isang ordinary bull. Nagalit dito si Poseidon at sabi niya, aba, kakaiba ka, King Minos. Hindi ka pala nakikinig. Kaya naman nakaisip siya ng paraan. Gaganti ako kay King Minos sa pamamagitan nitong si Pasiphae na kanyang asawa. So, habang natutulog itong si Pasiphae, biglang may nag-strike sa kanya na something. Bakit sabi niya, bakit parang may something akong nararamdaman na hindi ko makontrol? Nung umagang iyon, nagulantang itong si King Minos kasi bakit may mga nagwawalang tao at yung sigaw nila ay parang, yung deadly scream na, ganyan. Pagbukas niya ng kanyang bintana, nakita niya yung magnificent white bull na nagwawala na. Ang dami-dami na niyang pinapatay. Ang dami-dami na niyang sinusugod. So sabi niya, oh no, this is so alarming. Ito naman si Pasiphae, nung pagkabukas niya ng kanyang bintana, nakita niya yung bull. At agad siyang na-attract sa bull. Sabi niya, oh no, bakit nagkakagusto ako sa bull? At bakit ang, gusto ko makipag-toot dito sa bull na ito? Hindi pwede. Pero hindi nga niya mapigilan. Yun yung curse ni Poseidon sa kanya, na magiging uncontrollable yung feeling niya toward that magnificent white bull. Ngayon, nung sinubukan niyang lapitan yung bull, nagwawala talaga yung bull. Hindi niya malapitan. Pero yung feeling nga niya na gusto niya makipagtut doon, hindi niya rin mapigilan. Kaya naman naisip niya na lumapit kay Daedalus. Sabi niya, Daedalus, ikaw ang pinakamagaling na architect dito sa Crete. Pwede ba nagawan mo ako ng isang wooden cow para makapagtut kami ng bull na yan kasi talagang gustong-gusto kong makipagtut sa kanya. Ganyan. Sabi ni Daedalus, sira ulo ka ba, Pasiphae? Hayop yun eh. Sabi ni Pasiphae, oo nga, alam kong hayop yun, pero yun ang gusto ng aking feelings. At ito naman si Daedalus, dahil masunurin siyang servant at ayaw niyang suwayin ang utos o request ng kanyang queen, ay gumawa siya ng isang wooden cow. Ang cow na iyon ay kamukha ng magnificent white bull. Ang design nun, pwedeng pumasok doon si Pasiphae at i-open na lang niya yung kanyang opening. Tapos, pwede nang mag-shuribels itong si magnificent white bull. Nung okay na, nung naando na siya sa loob ng wooden cow, dinala siya sa herd. At nakita ka agad iyon ng white bull. Na-attract siya. Akala nga niya, tunay na bull. So, yun na nga, nag-bull to bull sila. At ang naging bunga nun ay ang Minotaur. So, sa mga susunod na videos, ay alamin natin kung ano nga bang nangyari sa Minotaur. Ano ang naging reaction nitong si King Minos at ano ang naging consequence kay Pasiphae. Kaya make sure po na kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel dahil dito po ay mas updated ang ating mga chismis. Okay? Bye!